Sa'yo, Panginoon, pag-ibig mo't lakas ang kailangan ko, ang kailangan ko. Tulungan ako, baguhin, lubos, turuan ako. Ako'y lumalapit, sumasamo, palakasin ako, baga't di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahabagan ako, ang buhay ko'y sa'yo maglilingkod, sa'yo maglilingkod. Maglilingkod sa'yo.
Good afternoon. And kukunin ko yung mic. Kasi, eto pala. Ayan. Kaya sabi ko, bakit parang kulang? But anyway, uh, welcome again to our short, I'll try to be brief, Sunday service. And today, it's a very, very interesting topic kasi we're going to talk about hindi pagkain kasi may food, no? Hindi food. Pero we're going to talk about what is the representation of our mouth and how should we use it according to God's glory. But before we begin, let's pray. Heavenly Father, Christ Jesus, may you bless all of us that are here participating to listen to your word, that you may teach us and impress in our hearts, Lord, the message that you want us to act on na kami ay maging salita mo. And may we become an example, Lord, of your love, your light, your glory, that those who see us, Lord, and those who hear from us, Lord, as we speak, shall receive blessings of assurance of your love, your mercy, your grace. And Lord, I ask you to bless everybody here that is listening and pay attention, and those who are not here, Lord, and if they are in our midst, may you bless them. And Lord, speak to me that I may be able to deliver your message according to your will, so that those who hear shall benefit. In your name, Christ Jesus, all glory to you. Amen. Now, what is the first response? Pag tayo, meron tayong, nabibigla tayo, nagugulat, di ba? Ay, nako! Nagugulat tayo. The first reflex that will ang kikilos, ang unang kikilos, yung bibig. Ay naku, sus! Ba't ganon, di ba? Hindi yung magugulat muna tayo yung action. Ay, hala, di ba? Halos bibig kagad yung pinakamadaling gamitin. And do you know that the mouth is a very sensitive organ and it is the most physically used. Yung utak kasi hindi naman siya gumagaling at nahahawakan ano. Pero yung organ like the mouth, the nose, the eyes, the hands, napaka busy ng bibig. Bihira siyang magpahinga. But God gave us a gift of the mouth and we should use it according to His will. Bakit? Napaka-sensitibo ng bibig. Kaya nakalagay dito, our mouth was made as a peacemaker, not as a troublemaker. Kasi yung bibig natin, kung hindi tayo maingat, pwedeng apoy yung lumalabas. Di ba? Pwedeng pabango. Wow, bango. Ang sarap naman ng sinabi mo. Tutuwa ako. Meron din naman, troublemaker. May mga tao na yung bibig nila, yun lang ang silbi. Maggawa ng trouble. Okay? Meron namang tao na talagang mahina magsalita, talagang peacemaker. So ano tayo, paano natin dapat gamitin ang ating bibig at ating pananalita? When I say mouth, which means how do we speak? How do we use our mouth for? What is it really designed for? Now, God made our mouth not to make trouble, not to hurt people, but to really bless them. This is very important. So, let's go and try to prove na talaga bang delikado itong bibig. Pwede ba itong maka-apekto sa atin? Pwede ba itong magkaroon ng trouble o mapahamak tayo? Or ano ba pwedeng mangyari? So, let's first find an instruction. Ano ba ang sabi ng Panginoon? Paano ba dapat natin gagamitin ang bibig? Hindi lang kasi pangkain yung bibig, no? Di ba? Hindi ba? Bibig, iinom, kakain, mag-enjoy. I don't think really masama naman yun. But of course, when we abuse it, that's when problem begins. So, now, what does it say in Ephesians 4:29? Do not let unwholesome talk come out of our mouth or your mouth, but only those that are helpful in building others up according to their needs, so that those who hear will benefit. Anong ibig sabihin nito? So, ang bibig natin pala, hindi ginawa
para gamitin sa masamang paraan, or it's not intended for bad things, the mouth. It is not good if our mouth will be used to hurt people. Or, siyempre, pagka mainit ang ulo natin, hindi na natin maiwasan na parang nakakapagsalita tayo ng bagay-bagay na nakakasakit, medyo, di ba, tumatagos. That is because our mouth, or what we say, is influenced by our emotions. And when our emotions are being challenged, no, na pupunta sa panunubok ang ating emosyon, ang unang magre-responde ay ang ating bibig. So the mouth always will be the first part of our body to respond. Anong delikado dito? Bakit sinabi niya, do not let unwholesome talk? Kasi may resulta yon. Pag yung bibig natin, nagsasalita na ng apoy na yung lumalabas at hindi na natin mapigil, anong nangyayari? Well, masusunog yung tao. Matasaktan, di ba? Maiinis, magagalit, and then what happens? Trouble will begin. So yung bibig, delikado yan. We have to be responsible on how we use our mouth. Ibig sabihin, dapat marunong natin gamitin ang ating bibig ayon sa sadya ng Panginoon. Sapagkat kung hindi natin iisipin how we will use our mouth, if it will be put to bad use, para lang sa atin, alam mo, pag nagsasabi tayo ng masama, hindi lang naman nakakadamage sa tao. Pati tayo, yung nagsasalita, nasistress din dyan. Nakakalit, init ulo, minsan pagkatapos, ang taas na ng blood pressure, taas na ng heart rate. Ako, ang hirap na hindi, okay. Kasi naninikip ang dibdib ko, sasabihin ng tao, sasabihin ng asawa or yung kaibigan, pare, relax ka lang, baka atake ka sa puso, di ba? Pag uminit ang ulo natin, baka apoy yung lumalabas sa jablo. Wow! Delikado. Kaya sabi dito, do not let unwholesome. Ang isabi na wholesome talk, yung mga salitang hindi kanais-nais pakinggan, di ba? Yung parang nakakailang, hindi mabango, no? And only those that are helpful. Yung dapat pala sabihin natin, dapat pala matuto tayo kung tayo ay magsasalita, yung maganda lang, yung nakakatulong, nagbibigay ng buhay sa tao. According to their needs, ayon sa kanilang mga pangangailangan, para kung sino yung makakarinig, may benefit, di ba? Merong positive result, merong something good will happen of what you say. So we are supposed to put it to good use. Kasi kung paninira lang ang ginagawa natin sa bibig, pati tayo, masisira. Halimbawa ako, wala akong ginawa kung hindi magsalita ng pangit sa tao. Well, hindi ako nasasalita ng maayos. Kahit na yung tao nasa ayos, hindi ko sasabihin, alam mo, nasa ayos ka? Bagay na bagay yung suot mo ngayon, ha? Hindi ko na papansinin. Maghanap lagi ako ng dahilan kung anong pangit ang pwede kong sabihin. Pag gano'n ang ginagawa natin, pati ikaw pangit. Sasabihin ng tao, alam mo, si ganito, ayaw ko nang kausapin yan. Wala namang silpi, bibig niya, parang ewan. So, we even start to look bad. Hindi na tayo nagiging kanais-nais sa tao. So, pag-ingatan natin ang bibig, doon nag-uumpisa sa bibig. Doon nag-uumpisa ang susunod na aksyon. Once we say something, ang kasunod doon, aksyon na. Di ba? Ang pira ka, umingat ka, wag kang ngayon dito. Kumalma din yung kausap mo. Bakit ba? Away na, di ka na, dito na. Dahil lang sa bibig. Ngayon, saan nagagaling yung ganong klaseng bibig na pananalita? It comes from our heart. That's why in the Bible, it also says, except hindi ko nilagay dito sa ating slide, no? But it says in the Bible, out of the abundance of your heart, the mouth will speak. Kung ano ang nakalaman sa puso, kung galit yan, mainit ang ulo, talagang yung puso mo, parang umaapoy, lalabas sa bibig. Kasi ito yung parang tambutso Yung puso, parang ganito, kotse. Yung kotse may makina. Yung tambutso, yun yung parang bibig, exhaust. Di ba? Yung makina mo, yun yung heart mo. Doon ang umaandar yung makina, di ba? Doon tumatakbo. Kasi, syempre, yun ang pinaka motor niya. Di ba? Ngayon, syempre, yung motor, kailangan may exhaust, may lalabasan yun. Usok, di ba? Yung
tambucho, doon lalabas yung usok. Ngayon, yung bibig mo, para bang tambucho. Baka sabihin, alam mo, yung bibig mo, parang tambucho ng kotse. Mausok. Lumalabas yung pollution. Di ba? Huwag, hindi inimbento, hindi dinisign ni Lord yung ating bibig para maging parang tambucho ng kotse. Pas, yung iba pa, hindi ba yung mga sasakyan na wala ng service, hindi na ni-maintain, hindi bigay sa tao, hindi maintain, hindi ka nagbabasa ng Bible. Anong nangyayari sa tambucho? Mausok, mabaho yung lumalabas. Nakaganong kayo, pag nakasakay kayo ng sasakyan, jeep o bus, tapos merong sa harap ninyong sasakyan na ang usok, tatakip kayo, ano ba naman, ang baho, mamamatay ka. That's why it can damage. The mouth is like a weapon. It can damage. So, be careful. Now, what happens, ano naman ang resulta? Pagka napagtatagumpayan natin, yung utos ng Panginoon na huwag tayong maglalabas ng apoy sa bibig kasi nakakasunog. Anong nagiging resulta nun? So, examinin natin ang nagiging resulta. Sabi dito sa Proverbs 33, those who control their tongue will have long life. Opening your mouth can ruin everything. Ano ibig sabihin yan? Well, napakasimple. Kung hindi mo kayang kontrolin ang dila mo, maiikli ang buhay mo. Kasi pag hindi mo makontrol yung buhay mo at meron kang nakatapat na taong mas mainit ang ulo sa'yo, mas mahaba ang dila kaysa sa'yo, patay kang bata ka. Baka umikli ang buhay mo. May mangyayari sa'yo hindi ka nais-nais. So, be careful how we use our tongue. You know, mga kapatid, we have the free will, the desire, and we have been given God the freedom how to use our tongue. We have a choice. We could use our tongue the way the devil wants it para ang diablo ang papalakpak sa'yo. Yan! Tayong talaga yan ang padrino ko yan talagang bata. Kaya sige, sunugin mo, lumabas pa yung apoy sa bibig mo. Di ba? Diablo yun. Or pwede, anak, mahal kita, okay lang. Kasi galit na galit. Kunyari galit na galit. Sabihin sa'yo, naku, hindi mo alam. Paano ka rin-responde? May Christ-like eh. Naiintindihan kita kapatid. Sige lang. Ilabas mo na yung lahat ng nandiyan dyan. Alam mo kung bakit minsan nagkagalit ang tao? Pag nagkagalit ang tao, I found a very good technique. When one person is upset at me, so kunyari meron akong ganawang malamig, kasalanan ko na. Sige, kunyari meron akong nagawang kasalanan. Siyempre yung tao, maiinis. Kasalanan ko. Pababaya ako sa Muslim. Maski na siya may kasalanan, siya pa rin ang galit, pababaya ako magsalita. Ilabas niya. Kasi, you know, when you're angry and you're mad and kung ano-ano yung lumalabas sa bibig mo, parang ang dami mong basura, tinatapon mo lang. Kaya lang, yung taong kaharap mo, siya ang sumasalo ng basura na ibinabato mo sa kanya sa pamamagitan ng kanyang pananalita. So, ang nangyayari doon, tayo, parang nagiging basurahan. Walang may gustong maging basurahan. Pero, there are times when you want to become a blessing, sometimes we have to absorb and catch. Para bang, ganito, hindi naman dahil inutusan ako para itapon yung basura, hindi naman ibig sabihin na basurero na ako o ako lang tagaligpit ng basura. I am just cleaning up. Ako lang ang naglilinis ng mga bagay-bagay na kalat. Di ba? Walang masama doon. That is a very, very dignified, respectable job, is to clean the mess of other people. And that is something that also God is glorified. Because naglilinis ka eh. Cleanliness. And people, I respect people, maski na yung mga tao lang sa mga fast food, nililinis nila yung mga lamesa, di ba? Sila nagliligpit ng kalat. I have a very soft heart for them, a very tender heart because they do it for my benefit. Ginagawa nila yon para sa benepisyo ko, para pag upo ko sa lamesa ng McDo o kahit saan restaurant, malinis. Hindi parang ako, ano ba, ito ba, kakalat na ito kung walang ganun tao, kahit tagalinis ng lamesa, siguro hindi tayo kakain sa restaurant na yun. Now, so, opening your mouth can ruin everything. May galit na tao.
init na ulo, diretso, parang masinggan. Minamasinggan ka na. Tahimik ka lang. Hindi ka nagre-respond eh. Pag napabayaan mo lang siya, mapapagod rin yun eh. Alam mo yung taong galit, nakakapagod yun. Pagkatapos ng ilang minuto, ay nako, baka yung taong galit, nakahawak na rin sa puso, atakayin na ako sa puso. Baka ikaw pa ang tugmong sa kanya para, boss, ako kuya, huwag kayong ganyan eh. Bumama, tulungan kita. Okay, now, when we can control our tongue, we will have long life. Yan ang nakalagay. Sino bang may gusto ng short life? Anak, ang tagal naman ng buhay ko. Ano ba? Gusto ko nang matapos to kasi 75 na ako eh. Wala ang tao nang mamadaling makarating sa langit. Lahat ng tao, including me, kasama na ako doon, gustong pumunta ng langit. Lahat, walang taong kinausap ko. Gusto pumunta sa langit? Kayo, anong gagawin ko nun? Di ba? Lahat ng tao gusto pumunta sa langit. Kaya lang, wala nang mamadaling pumunta. Naiinip na ako. Gusto ko nang pumunta ng heaven. Kailan ba ako, Lord? Nagpe-pray ako. Gano'n ba ako katagal nag-aantay? Diba? We are not impatient to get to heaven. And God knows that. God knows that nobody is eager to go to heaven. Lord, gusto ko nang umuwi dyan. Pwede ngayon na. Pagkatapos ng preaching, uwi na ako dyan. Diba? Marami pa tayong kailangan gawin sa mundo. That's why God said, there is a reward. Merong produkto yun. Merong resulta. Yung namukontrol ng dila. Long life. Basahin natin, di ba? We'll have a long life. Lahat tayo gusto nito. Makaramihan sa atin. Exempted yung iba na gusto nang mamatay. May sakit na. But on most part of us, being people of God, we want to have long life. So, sabi nila, kontrolin mo na yung dila mo. Napakasimple. Dapat siguro, si Lord, nag-impento ng, ginawa tayo, may zipper. Di ba? May zipper. Para pagka, hindi ka makasalita eh. Wala. We have that freedom to be able to use our mouth in two ways. Whether we will make the devil happy. Gagamitin mo ba yung bibig natin para maging masaya ang diablo? O maging masaya at purihin ang Panginoon? Yan lang ang pagpipiliin natin. Walang gitna. Diablo, ang salita ko, ang diablo, ang makikinabang. Magsasalita ako, magbibigay ng puri sa Panginoon. Dalawa lang. Wala nang pagpipilian pa. So napakadali. Kung dalawa lang ang pagpipilian, mag-ingat tayo sa pagpipilian natin nang hindi tayo magkamali. So, if opening your mouth can ruin everything, edi syempre, ganito nagiging resulta. Hindi ba? Ayan na. And, marami sa atin, konting bagay lang, maliit na sitwasyon, ito na nagiging resulta. So, how do we control our tongue? What is it that we should do so that hindi nagiging ganito yung sitwasyon natin? Minsan mag-asawa, kapatid, mag-ama, mag-ina, kaibigan, di na kaibigan, dahil lang sa bibig. Marami napapahamak sa bibig. Minsan nanonood ako ng Facebook. Itong pandemic na to, mayroong tao na gumagano, parang masinggan eh. May mga sumasabog pang bibig niya. Tatakot ako. Hinuli ng pulis. Kung nanahimik na lang siya. Sinita, kasi walang mask pa, hindi ko alam bakit. Hindi na, nagpakumbaba na lang. Kasi yung heart, sabi ng heart, kalaban niyan, karon. O, edi ano nangyari? Hindi nakulong, hindi ko alam. Napahamak yung tao. So the mouth, very careful. Be very cautious and aware sa mga sinasabi natin. Huwag tayong tumulot lang ganito. Bakit? Kasi pag hindi tayo ganyan, at ang sinasabi natin yung mabango pakinggan. Hindi ba napakaganda? Kasi sabi nga nila sa Proverbio 16:24. Let's read this. Kind words are like honey, sweet to the soul, and healthy for the body. Nakakabigay pa rin ng kalusugan to. Totoo! Because if we are always kind with our words, yung mahinahon tayo magsalita, pag nagsasalita tayo, nabibless yung tao, ang sarap mong kausap, di ba? Parang, ang baho-baho mo, ano kang pumapogi, parang, di ba, lalapit pa yung mga
Mas marami ka mang naging kaibigan and more people will respect you pag sinabi mo, ang sarap mong kausap. Hindi ba? Now, that's why it's called kind words are like honey. Kasi yung honey, matamis. Honey, hi honey. Diba pag tinawag ka ng asawa natin, girlfriend mo, or boyfriend mo, hello honey, I'm home. Diba? Oh, napakaganda. Hindi yung sumarap mong kanin, ikaw talaga, blablabla. And kung gano'n din ang kasama natin sa bahay, parang machine gun yung bibig. Ganyan. Sa tingin mo, masaya ka? Umuwi? Umuwi na ako. Mamachine gunin na naman ako nung partner ko. Hindi ba? Meron naman akong kanya. Isang salita lang. Di ba? Wala na. Labanan na kayo. Away na. Kaya, kung ayaw ninyong magkaroon ng heart attack, ayaw ninyo ng magkakaroon kayo ng high blood, gusto niyo mahabang buhay, words are like honey. Sweet. Ayaw niya ba nun, di ba? Oh, yung sweet po naman. Napakasimpleng instruction ng Panginoon. Napakasimpleng bagay, napakasimpleng utos. Bakit hindi natin kaya-kayang gawin? Kasi meron tayong pinagpipilian. Matuwa ang jablo, kalaban, o matuwa at maging magalak ang Panginoon sa atin. So, it's very important that we are able to control our tongue. Bago tayo, alam mo, napakahirap ng mag-control ng salita dila bago magsalita, isipin muna natin. Kasi it takes a process yan eh. Kasi tayo, we act on immediate response. Pag kinurot ka, aray, ganun ka, hindi ba? Pagka nasaktan ka, kinurot o natamaan or whatever, nasundot, aray. Hindi mo, walang delay reaction. Kunyari, nasundot ka, pa! Parang nasundot yata ako ha. Oo nga, matalas, karayon. Aray, ang sakit. Hindi po proseso yun ng ganong katagal. Pag ikaw natusok, aray, ano ba yan? Sino ba naman? Ganun kagad. That's why it's very, very sensitive. And that's why our emotions should always be alert. Alerto ka dapat. Bago ka re-responde, prosesuhin mo muna. Madali lang ang bibig. Alam mo, mahirap sa bibig. Pag nagbitaw ka ng salita, hindi mo mabawi. Pwede ka magpatawad. Sige, patatawarin kita. Okay lang, pinatawad. Pero yung sinabi mo, hindi pwedeng i-delete. Hindi pwedeng kalimutan ng tao. Nasugatan mo na. And if you wound a person by your words, sometimes the wound will heal, but the scar, yung pekla, nandoon at hindi nakakalimutan yun. So meron ka ng bad record. Kaya yan, ingatan natin. Kasi pwede tayong magsalita ng matatamis, di ba? Na pakinggan. Because it is sweet to the soul, pati yung kalooban natin. Di ba naapektuhan? And malukakalusog pala yun. So if you want to have a healthy body, low blood pressure, ito medically speaking to yung mga tao may itang ulong, ano na sinasabi sa bibig, they're more prone to magkasakit. And they're more prone to sickness, disease, heart problem, high blood pressure, and ayun na, bumabagsak ng kalusugan. Yung long life, naging short life. Dahil lang sa bibig, kaya ang dami palang resulta. Ang bibig, napakadelikado at napakasensitibong bagay pala ng bahagi ng katawan natin, ang bibig. So, di ba? Kung words sweet, yan, ayaw. Maraming gusto nito. Ako gusto ko nito. Enjoy. Well, ang sasaya nila. Hindi katulad kanina, yung photo, away-away. Di ba? So, there are a lot of benefits. As a matter of fact, the benefits that we get from our words are infinite. Hindi masukat, no? Yung mga benepisyo ng pagiging maayos ang pananalita. And that's why it's very important. Even Jesus never wants to hurt through His mouth. Even when He was suffering on the cross, pinako na siya, kinakausap niya yung ama niya ng mahinahon. Pinatawad pa niya yung mga tao, forgive them, Lord, my Father, for they do not know what they are doing. Hindi nila naman ginagawa nila. Diba? Nung siya hinarap kay Pontius Pilate, kay Pilatos, humarap siya ng maayos, nagsalita siya ng mahinahon, with respect and dignity. Hindi siya ako ang Kristo bakit niyo akong ginaganyan? Hindi. He humbled himself and he used his words very carefully. Because
How you say things will prove what is your emotions and ano yung nasa kalooban mo will depend on how you speak. Hindi pwede yung, bakit kami nagsalita ako? Masaya ako eh. Masaya ako. Hindi, masaya ako. Kaya ganito ako. Siyempre, our emotions will determine how we are going to deliver our words. And if we do not know how to control our emotions, our words will also be out of control and then disaster. So, delikado. So, we have to be very careful. So, what are the consequences if we do not know how to control our tongue? Sige-sige lang ang bira natin. Okay? Sabi dito, I tell you, on the day of judgment, people will give you account for every careless words they speak. So, dito pala, huhusgan tayo ng Panginoon. Actually, God, not people, will give you an account. And actually, on the day of judgment, God, you will give an account. Okay, people, tayo yon will give an account to God for every careless word we speak. So, huhusgan pala tayo ng Diyos. Tayo, no? The people, tayo yon ay magbibigay ng report sa Lord. So, pagdating natin, namatay tayo, okay, day of judgment din, sa paghuhukom. Anong gagawin natin? Tatanungin ng Panginoon. Report, ilang beses ka nagmura? Ilang beses ka naglait ng tao? Ang haba nito. Paano kaya ito? Saan ka? Gusto mo pang pumunta sa langit, tapos yung sa langit, ang dami rin madudumi magsalita. Siguro, bakit ganito yung langit, Panginoon? Parang mas marami pa dito kaysa sa lupa. That's why, God, very seriously, Matthew 12:36, on the day of judgment, people the day of judgment, people will give you account of every careless word you speak. So, tayo ay maghuhusgan tayo ng Panginoon. Okay, we will give a report, an account. Ang ibig sabihin ng account, meron tayong review o pag titingnan ng Panginoon. Kasi judge tayo eh. Ilang beses ka nagsabi ng kabutihan tungkol sa akin. Wow, ang dami. Halika, pasok ka na. Welcome to home. Welcome sa kaharian. Mama natin. Next, pinakita. Naku, ang dami. Paano kaya ito? Di ba? Gusto mo ba sa langit? Hanggang doon, mayroong mga chismosa. Mayroong mga kung ano ng mga... Parang, bakit nandito ka? Kasakapit pa ngayon nandito ka pa na. Di ba? Hindi pwede. Kunyari ako, napaka-tuwid kong magsalita, napaka-tuwid kong tao. Tapos yung kapitbahay ko, inaaway ako lagi kahit wala akong kasalanan. Talagang ganun siya. Na parang apoy ang lumalabas sa kanyang bibig. Okay, halimbawa ganun. Pagdating ko sa langit, nandun din siya. Di ba? Oh, ba't nandito? Everlasting yun. Walang katapusan. Isipin mo nga. Kaya marunong ang Panginoon. I-judge niya tayo. Di ba? He will judge people. And we will give an account of every careless word we speak. So, alam mo, next week or sa Wednesday, pag-usapan natin kung anong pwede natin dalhin sa langit at anong hindi. Marami nagtatanong sa langit, Pastor, wala kang pwede dalhin sa langit, di ba lahat iiwan mo dito? Maraming bagay na iiwan mo dito. Pero meron pa tayong madadala? Ayan, isipin ninyo kung anong pwede natin dalhin sa langit. Kung meron o wala. Kasi baka pagdating mo sa langit, meron kang dala, overweight naman. Dami kong bigat, Lord. Ita-check ko ba ito? Punta ako ng langit. Yeah, next week. Or Wednesday, we'll have a short fellowship again. And yun, we can talk about that. But now, eto, tapusin na natin ito. So, eto ang mga consequences pagka hindi natin pinag-iingatan ang salita. Yung ating bibig. Pag careless tayo, kung ano-ano lang apoy ang lumalabas, mag-iingat tayo dahil merong Ama sa taas na nakabantay sa sinasabi natin at ang Panginoon, kahit bulong lang, kahit na sa kalooban mo, alam ng Panginoon na yun. Narinig na niya. Re-record ka ngayon doon. Anong araw ngayon? Linggo. Anong oras na? 3:00. Ganito. Markado yan. Di ba? Ingat tayo.
God is present. He can hear us. He sees us. Nakikita niya tayo eh. He is aware of what we're doing. Eh kung hindi rin tayo maingat sa sinasabi natin, binabaliwala natin ng Panginoon, wala kang takot sa Diyos. Eh ano, kung marinig ako ng Panginoon, wala naman magagawa yun eh. Ano yan, gusto niya. Paano kaya? Ingat tayo. Itong dila, parang ano yan? Parang posporo ng malaki. Isang siklap, isang ganun. Shhh! Naku, sa kanya natin pag-usapan yan. So, ayan ang consequences. Di ba? Kaya, mag-iingat dapat tayo. If you don't want to be in trouble, practical to ha, kung ayaw nyo mapahamak, ayaw nyo matrouble, ayaw nyo may mangyari masama sa inyo, kontrolin nyo yung bibig nyo. Di ba? Kung talagang hindi nyo kayang kontrolin yung bibig nyo, pumunta kayo sa doktor, sabihin sa mga misis ninyo, mister ninyo, kung sinong medyo yung bibig walang kontrol, ipatahin. Pwede mo bang tahiin muna yung bibig ng asawa ko? Kasi minsan out of control eh. Pakatahiyan mo. Di ba? Isipin mo. Kaya minsan masarap kausap yung pipe. Kasi yung pipe, titingin lang sa'yo. Di ba? Kahit andyan dyan, kausap ko pipe, yung pipe. Di ba? Ayun. Kaya, mag-iingat tayo. Because, kung totoo ito, na sinasabi na God will judge us, and we will give an account for every careless, yung hindi natin iningatan ng salita. Yun. Doon, medyo sensitive ng Panginoon. And, meron siyang report. Ilang beses ka nagbitaw ng salita na hindi ka nag-iingat. Nakakatakot kapatid. Ano mangyayari sa atin? For by words you will be justified, and by your words you will be condemned. So, biro mo yung dila talaga natin, very, very sensitive for God. Our tongue, what we say, is very, very important to God because Jesus also talks, nagsasalita din ng Panginoon, Jesus si Kristo na nandito siya sa lupa, pero napakaganda ng mga lumalabas sa bibig niya. Salita ng pagmamahal, salita ng pag-awa, diba? Mga nakaka-inspire, nakaka-encourage, nakakataba ng puso, ang mga lumalabas sa bibig ng Panginoon Jesus Kristo. Tayo, karamihan ba sa atin ganon? Maganda kung ganun tayo, lahat tayo ganun. Kasi ang daming benepisyo, kaya nga kanina, sinabi ko, those who can hear na magandang salita, maraming benepisyo. Pero dito, by your words, you will be justified. Sabihin justified, tabla. Wala kang problema, walang kaso. Di ba? And by your words, you will be condemned. Ibig sabihin ng condemned, guilty ka. Ibig sabihin, in other words, patay kang bata ka. Oh? Kaya, ano gusto mo? Haharap ka sa Panginoon? Pagtingin ng Panginoon, ano ba ito? Ano nangyari sa'yo? Actually, alam na niya. Pero ipaalala lang niya sa atin. According to the Bible, when we get to heaven, God and us will be face to face, and He will say, anak, ito ang report sa'yo. Diba? Parang ano yan, report card. Diba? Pag meron kang report card na, diba, ako nung araw, kinakabahan ako kasi anong araw ng elementary ako, hindi ako masyadong mapa-aralin. Hindi ako masyadong, I don't do my homework sometimes. So, pagka-report card, yun ang pinaka-ayaw ko. Pag magbibigay ng report card, alam ko, wag na akong bigyan ng card kasi pangit yung report. Kaya, ganun din. That is going to happen when we come face to face with the Lord. So, di ba? Because, I have a saying. Ito lang ang paalala ko. The words we say determine the direction of our journey, by which eventually leads to our final destination. Ano ibig ko sabihin dito? Naisip ko lang yan, ano? Kaya nabanggit ko sa sharing natin ngayon. Kasi, kung paano tayo magsalita, yan ang nagbibigay ng direksyon kung ano ang mangyayari sa atin habang tayo ay nabubuhay. Kung puro tayo reklamo, kung puro tayo pangit ang mga sinasabi, if everything we say is really not, hindi maganda pakinggan, saan ka kaya pupulutin? Pagdating nung araw na nag-iisa ka na, may sakit ka, walang bumisita sa ospital, pag namatay ka, ngayon nakaburol ka, baka walang pumunta sa burol mo.
Di ba, kahit na kaibigan mo, kamag-anak mo, wala na doon, ay salamat, tahimik na. Hindi ko na siya maririnig. Gusto mo, ganun yung maging response or respond din ng tao. Di ba? Oh, wala na si Brother A. Salamat, hindi na tayo makikinig ng preaching niya. Di ba? Kaya, mag-ingat po tayo kapatid. Dahil napakadali manira, buuin, sirain ang sarili. It is a very, very dangerous weapon. Pwede kasing kalaban yan away eh. Di ba? Sagutan, dito, sige, wala namang mangyayari, mapagod lang. Sayang pagod. Sa salita, wala namang magandang magiging resulta. So, and bakit it will eventually lead to our final destination? Ang ibig sabihin ng destination, yung katapusan. Kung ikaw ay isang taong wala ka nang ginawa kundi maglait, magbura, di ba? Magsabi ng hindi maganda, saan ka pupulutin? Wala ka ng kaibigan. Pag kailangan mo ng tulong, walang tutulong sa'yo. Dahil lang yung bibig. So sometimes our mouth will determine saan tayo, anong magiging katapusan natin. So, we have to be very careful. Ingatan po natin. Huwag tayong pabilis-bilis magsalita at saka napakahirap bawiin. Pag may sinabi ka, kahit na bibingi yun, marinig ka kasi babasahin yung itsura mo kung galit ka. O pwedeng salamat. Kaya kung kayo merong pinagdadaanan at medyo mabigat na, tumahimik na lang. Pabayaan mo magsalita yung taong kaharap mo. Kung galit siya, pabayaan mo siya magalit. Do not let other people control your emotions. You control your emotions. Di ba? Kasi pagka ikaw nagpapakontrol ka sa init ng ulo ng ibang tao dahil sa kanyang pananalita, nagiging alipin ka sa salita niya. Kunyari, may tao galit sa akin, sinasabi niya, bayak to naman, mag-iisip ako ng mas grabe pa sa sinasabi mo. Wala na. Nadadala na ako. Yung taong kaharap ko na gano'n, parang masingan, lalagay naman akong bomba. Di ba? Gera na. Pero kung pabayaan ko lang siya, sige, parang manok, tunutuka ka, sige. Maglalagay ako ng armor of the Lord, yung sa Ephesians. Hindi ako tatablan sa mga salita mo. Di ba? Kung mabaho pa yung hininga niya, mahihimatayin ka pa eh. Yun ang hirap nun. Hindi pa rin nagsipilyo. Ano ba kayo? Hindi pa nagsipilyo. Kailangan ko oxygen. Kaya kailangan yung face mask. Mabaganda yun eh. Ako gusto ko face mask ngayon eh. Kasi minsan magpupunta ko. Social distancing, may face mask. Kung yung mabaho pang hininga. Gaganon na sa iyan. Wala na, hino ka na. Talo ka na. Kaya mag-face mask tayo. Praise God, in-invented na yun. Pero, ano ba talaga ang nagiging, what impression do people have when we talk? Kasi yun ang impression. Alam mo ang tao pag nakatingin lang walang ginagawa, anong impression? Tahimik, wala siyang imik, di ba? Kaya yung bibig natin, ang unang nagbibigay ng impression sa tao kung ano ang tingin niya sa'yo. Mayabang, tahimik, mabait, hindi bang pagtiwalaan. Bibig. Kaya pag-ingatan natin. Dahil, sabi nila, what you say to others also says a lot about you. Galing talaga nung teko. Bilib ako. Pero anyway, mga kapatid, yan lang ang aking message sa atin lahat. Na during this time of pressure, ngayon medyo lumuluwag na ang sitwasyon natin. Nakakapasok na sa trabaho. Yan na naman, nandiyan na naman yung mga ayaw natin kasama sa bus, sa jeep. Marami na naman yan. So, kaya minsan masarap itong quarantine sa bahay lang. Nung nasa bahay lang ako, itong ilang buwan, napaka-sarap ng pakiramdam mo. Wala akong nakakaway, wala akong nakakasagot. I had peace, total peace. Kahit na budget lahat, hindi kami makalabas para kumain, para gumastos. Salamat, Panginoon, nasa bahay kami kasi ang kapalit naman ay kapayapaan. Naka-relax lang kami with the family. And it was really a blessing. Yung wala akong narinig na kung ano-ano mga sinasabi. At ako rin, hindi ako nagkakaroon ng pagkakataon na maglabas ng konti pa rin. Diba? Pero let us practice our mouth. I-exercise natin ito ng maayos because what you say to others also says a lot about you. Kung panayang
mga mababangong, mga lumalabas sa bibig. Lagi mong pinupuri ang tao. Masarap kang kausap, masarap kang kaibigan, marami. So, maganda ng resulta. Di ba? At kapatid, mas maganda yung direksyon na yun. Ingatan natin ang pananalita. Let us use our mouth to speak of love, to be gentle, and to be sincere. Huwag tayo magsisinungaling. Ang dami pong silbi ng mabuti ang bibig. Kaya nga, maski na mga public officials natin, mag-speech sila. Meron silang sasabihin, gustong sabihin, naka-media. They will talk. Diba? Dahil sa bibig, lumalabas ang grasya, ang pagmamahal, at napaka-ganda pakinggan. Kaya nga pag kumakanta, diba? Nakikinig tayo. Ganda naman ang kanta niya. So, let us continue and maybe we can close right now in prayer. And before I do so, why don't you we'll take a few moments of quietness. Open your hearts. And let us ask God, hingin natin na pakalmahin ang ating kalooban at bibig. In your name, pray. And let's pray. Heavenly Father, we give you thanks, praise, and glory, Lord. Thank you for the message. Thank you, Lord, for reminding us how we use our mouth. Lord, may you bless the people who have listened today. May you guide them. May you help them, Lord, speak the truth, speak calmly, na maging maayos na kanilang pananalita, na kayo po napupuri sa mga lumalabas na salita sa bawat bibig ng aming mga kapatiran dito, Lord. So bless us, Lord, as we continue to deliver your message that will give you glory. Guide us, Lord. Protect those people, Lord, who speak calmly, who speak in love. Lord, turuan mo kaming magsalita katulad po ninyo. Kasi yun po ang maganda, yun po ang gusto namin, at yun po ang makakabuti sa amin lahat. Salamat po, Panginoon Hesus Kristo, na aming Ama. Punong-puno na po